Aralin Panlipunan 5, Term 1, Week 9. Kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Revised K-12 Curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Mga kasanayan. Kaugnay na paksa bilang isa, kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Maikling balik-aral. Paano to? Kumpletuhin ang talahanayan at katanungan sa ibaba. Una, ano ang katangian ng isang magandang kultura para sa iyo? Ang isang magandang kultura ay nagpapakita ng paggalang, pagkakaisa, pagtutulungan at pagpapahalaga sa tradisyon at paniniwala. Pangalawa, sa iyong palagay, ano-ano kaya ang tinataglay na kultura ng ating mga ninuno noon? Subukang sagutan ang nasa ibaba. Ang pananampalataya at paraan ng paglilibing. Para sa pananampalataya, sumasamba sa bathala, anito at mga espiritu ng kalikasan. Para naman sa paraan ng paglilibing, inililibing ang yumao sa kabaong, banga o kuweba kasama ang mga personal na gamit. Pero ano nga ba ang kalinangang bayan? Ang kalinangang bayan ay tumutukoy sa isang pangkalahatang kultura ng isang bayan o bansa. Tumutukoy din ito sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga mamamayan o mga tao. Mayroon itong kaugnayan sa mga nakagawiang gawain upang makapagpatuloy sa pang-araw-araw na pamumuhay. Talakayin natin ang kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon o ang sinaunang kultura. Sa mga naunang aralin ay tinalakay na bago pa man dumating ang mga Espanyol noong 1521 ay may pagkakakilanlang kultural na ang mga sinaunang Pilipino. Patunay rito ang paraan o sistema ng pananampalataya, edukasyon, pagsulat, wika at panitikan. Mayroon na ring mga paniniwala at tradisyon tungkol sa pagpapakasal, pagluluksa at paglilibing. Kapansin-pansin din ang kaalaman at kasanayan ng mga sinaunang Pilipino sa larangan ng musika, sayaw, agham at matematika. Isa sa mga patunay nito ay ang mga nakatala sa aklat ni Antonio de Morga, ang Sucesos de las Islas Filipinas. Sa aklat na ito ay binigyang diin niya na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa bansa ay mayroon ng maunlad na kultura ang mga sinaunang Pilipino. Aralin natin ang maunlad na kultura ng mga sinaunang Pilipino. Una na dito ang pananampalataya o ang relihiyon o belief system. Ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos o isang dakilang lumikha o nilalang na mas nakatataas sa kanila.
Sinasamba nila ang kalikasan dahil sa paniniwalang ito ay pinananahanan ng mga espiritu na kung tawagin ay diwata. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na animismo o anituismo o kaya naman ay animism sa Ingles. May ilan namang naniniwala at sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. Ang tawag dito ay polytheismo o polytheism sa Ingles. Para sa ilang lugar sa bansa, si Bathala ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinasamba rin ang iba pang Diyos tulad nina Idianale, Diyos ng bahaghari, Agawe, Diyos ng tubig, Balangaw, Diyos ng bahaghari, Bagobo o Mandarang, Diyos ng digmaan, Sidapa, Diyos ng kamatayan, Agni, Diyos ng apoy, Lakapati, Diyosa ng pagkamaanakin o fertility, at marami pang iba. Upang makuha nila ang pabor ng kanilang mga Diyos ay nag-aalay sila ng dasal, ritual at mga handog tulad ng alak, pagkain, ginto at iba pang bagay. Ang ritual ay pinangungunahan ng mga paring babae sa katutubong relihiyon na tinatawag na babaylan o katalonan. Pangalawa, pagluluksa, paglilibing at paniniwala sa kabilang buhay. Naniniwala rin ang mga sinaunang Pilipino sa konsepto ng kabilang buhay, kaya't sila ay nagpapakabuti habang sila ay nabubuhay pa. Ito ay dahil sa paniniwalang kapag sila ay namatay, ay mapupunta ang kanilang kaluluwa sa kabilang buhay. Dahil sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa kabilang buhay, malaki ang kanilang pagpapahalaga sa mga patay o yumao. Nilalagyan nila ang bangkay ng pabango at sinusuotan ng magandang damit. Kadalasan, inilalagay nila ang mga buto ng mga yumao sa malalaking banga o palayok. Ang ilan ay inililibing sa tabi ng kanilang bahay. Ang iba naman ay sa may tabing ilog o malapit sa dalampasigan. Ang libingan ng ilang yumao ay sinasamahan ng mga mamahaling bato. Ito ay natuklasan sa isang palayok na nahukay malapit sa look ng Tayabas na makikita sa Quezon. Ang nakuhang mga buto sa loob ng palayok ay may kasamang butil ng salamin. Ang mga kamag-anak ng namatay ay nagtatali ng ratan sa kanilang mga leeg, braso at binti. Ang mga Taga-Luzon ay nagsusuot ng puti at hindi kumakain ng karne o umiinom ng alak sa panahon ng paglalamay o pagluluksa. Ang paglalamay sa mga datu ay tinatawag na laraw, maglahi para sa patay na lalaki, at morotal para sa patay na babae. Sa panahon ng laraw, ipinagbabawal ang away. Ang mga sibat ay dinadala na nakababa ang talim at walang umaawit sa isang papauwing bangka. Mananggal jar. Ito ay nagsilbing kabaong o libingan ng mga sinaunang Pilipino. Bulol ng mga Ifugao. Ang isa sa pinakatanyag na eskultura ng Hilagang Luzon, lalo na sa Cordillera, na nagpapatunay sa pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino sa espiritu ng kalikasan. Hanging coffins.
Ang hanging coffins ay isa sa mga kasanayan sa paglilibang sa mga taga-Kankanay ng Sagada. Pangatlo, paglaganap ng Islam o ang mga katuruan ng Islam. Ang salitang Islam ay hango sa salitang Arab na nangangahulugang pagsuko o dedikasyon kay Allah. Ang mga tagasunod ng relihiyong ito ay tinatawag na Muslim na nangangahulugang sumuko sa kagustuhan ni Allah. Ang Diyos na sinasamba ng mga nananampalataya sa relihiyong ito ay si Allah at si Muhammad naman ang kanilang propeta. Moske o mosque naman ang tawag sa puok dasalan o puok sambahan ng mga Muslim. Si Allah ay mayroong 5 sagradong gawain o pillars na siyang naging sandigan o pundasyon ng relihiyong Islam. Ang mga utos na ito ay ang mga sumusunod. 5 haligi ng Islam. Una, Shahada. Pagpapahayag ng pananampalataya na walang ibang kinikilalang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanilang propeta. Pangalawa, Salat. Ito ay ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw na nakaharap sa direksyon ng Mecca. Ito ay ginagawa tuwing madaling araw, umaga, tanghali, takip silim at gabi. Pangatlo, Zakat. Ito ay ang pagbibigay limos o pagtulong sa oras ng pangangailangan sa kapwa, tulad ng mahirap, mga naulila at nasalanta ng trahedya o kalamidad. Pang-4, Saum. Ito ay ang pag-aayuno o fasting o hindi pagkain at paggawa ng iba pang sakripisyo bilang pag-alala sa buwan ng Ramadan. Pang-5, Hajj. Ito ay ang paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca, minsan sa buhay ng isang Muslim. Ang mananampalataya na nakapaglakbay sa banal na lupain ay tinatawag na Haji o Hajji. Kultura at mga aral ng Islam. Bukod sa 5 haligi ng Islam ay mayroon pang mga pangunahing paniniwala at aral na sinusunod ang mga Muslim. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Paniniwala sa monoteismo. Si Allah lamang ang kanilang Diyos. Paniniwala sa mga anghel. Sinasabing nagpakita ang Arkanghel Gabriel kay Muhammad sa panaginip. Paniniwala sa Quran o banal na aklat ng Islam. Paniniwala sa iba pang kasulatan na ibinunyag sa mga propeta tulad ng Torah, tawag sa 5 aklat ni Moises sa Bibliang Hebreo at Biblia. Paniniwala sa lahat ng propeta na isinugo ng Diyos tulad ni Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Moises, at Muhammad. Paniniwala na si Jesus ay isa lamang propeta. Paniniwala sa araw ng paghukom at ang buhay matapos ang kamatayan. At paniniwala sa banal na kautusan
Para sa relihiyong ito, si Allah ay ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at hindi matutupad ang mga bagay na hindi niya ninanais, ngunit binibigyan niya ng kalayaan ang tao na magdesisyon o mamili kung gagawa ng kabutihan o kasamaan. Gawain Machi-machi. Panuto, pagtambalin ang mga haligi ng Islam sa Hanay B. Isulat ang titik ng sagot sa patlang. Hanay A. Hanay B. Para sa unang bilang, ang pagpapahayag ng pananampalataya na walang ibang kinikilalang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanilang propeta. Narito ang mga pagpipilian. A. Salat. B. Zakat. C. Saum. D. Hajj. E. Shahada. Ano ang tamang sagot? Ito ay E. Pangalawa, ito ay ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw na nakaharap sa direksyon ng Mecca. Ito ay ginagawa tuwing madaling araw, umaga, tanghali, takip silim at gabi. Ang tamang sagot ay A. Pangatlo, ito ay ang pagbibigay limos o pagtulong sa oras ng pangangailangan sa kapwa tulad ng mahirap, mga naulila at nasalanta ng trahedya o kalamidad. Ito ay B. Pang-apat, ito ay ang pag-aayuno o fasting o hindi pagkain at paggawa ng iba pang sakripisyo bilang pag-alala sa buwan ng Ramadan. Ito ay C. Panglima, ito ay ang paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca, minsan sa buhay ng isang Muslim. Ang mananampalataya na nakapaglakbay sa banal na lupain ay tinatawag na Haji o Hadji. Ito ay D. Pagsusulit. Gawain A. Ayusin ang mga jumbled na mga letra upang mabuo ang salitang tinutukoy ng bawat pahayag. Para sa unang bilang, pinakatanyag na eskultura ng Hilagang Luzon, lalo na sa mga Cordillera, na nagpapatunay sa pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino sa espiritu ng kalikasan. Pangalawa, nagsilbing libingan ng mga sinaunang Pilipino. Pangatlo, isang relihiyong may paniniwala sa isang Diyos, si Allah. Pang-apat, tawag sa banal na aklat ng Islam. Panglima, walang ibang Diyos na pinaniniwalaan maliban kay Allah at si Muhammad ang sugo ni Allah. Gawain B. Basahing mabuti ang bawat pahayag o katanungan at sagutin. Pang-anim, kung ang mga pagano ay sumasamba sa kalikasan at iba pang walang buhay, sino naman ang sinasamba ng mga Muslim? A. Allah. B. Bathala. C. Lalahon. D. Muhammad. Ano ang tamang sagot? Pang-pito, alin sa sumusunod ang hindi nagpapakita ng tungkulin ng isang Muslim? A. Pagtupad ng Hajj. B. Pangangalaga ng kalikasan. C. Pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. D. Pagdarasal ng 5 beses sa isang araw
na nakaharap sa direksyon ng Mecca. Pangwalo, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagkakawanggawa ng mga Muslim, lalong-lalo na sa panahon ng Ramadan? Pagbibigay ng patlang. A. Pagkain sa mga pulubi. B. Bahay sa mga biktima ng bagyo. C. Kalahating bahagi ng kanilang lupa. D. Ika-10 bahagi ng kita sa mga ulila. Pangsyam, ano ang tawag sa mga Muslim na nakagawa ng paglalakbay sa Mecca? A. Hajj. B. Haji. C. Haji. D. Hajj. Pang-10, ang tawag sa 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw na nakaharap sa direksyon ng Mecca. A. Islam. B. Zakat. C. Saum. D. Salat. Ano ang tamang sagot? Mga tamang sagot. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.